Welcome to Donmar TV News Channel. Nanindigan si Presidential Candidate Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa mga nauna na niyang pahayag na mas pipiliin pa niyang personal na humarap sa mga kampanya kaysa dumalo sa mga debate. Sa abiso ng kanyang kampo, nakatakdang magpunta ang unit team sa Marikina City ngayong araw. 3 event ang pupuntahan ng BBM Sara Tandem sa Marikina, kung saan ang huling aktibidad ay ang unit team Grand Rally alas 7 ng gabi, kasabay ng pag-uumpisa ng presidential debate na inorganisa ng Commission on Elections. Samantala, nakatakdang ilabas mamayang alas 6 ng gabi ang pre-recorded interview ni Communication Secretary Martin Andanar kay Bongbong Marcos Jr. sa PTV at social media platforms ng PCOO. Nauna nang sinabi ni Marcos na isa sa mga dahilan ng hindi niya pagsali sa mga debate ay nagiging personalan at hindi naipaliliwanag ng mabuti ang plataforma o polisiyang isinusulong ng isang kandidato. Narito ang pahayag ni Presidential Candidate Bongbong Marcos Jr. The format sometimes is problematic, but that's okay. But if there are so many debates, pare-pareho na yung tanong. We're not getting anywhere anymore. And if it's going to be that way, na pare-pareho na lang, and then wala, the debate, it gets personal, it gets, well, it's, what use is that to anyone? Mas importante ba yung pagpunta, makipag-usap sa mga local leader, makipag-usap sa mga sectoral leaders, na sasabihin anong mga hinain ninyo, ano yung panghamban ninyo, ano yung mga iniisip ninyo. If that's more important than debate, I say yes. Dahil na rin po sa mga natanggap na batikos, nag-set up na po itong Commission on Elections so COMELEC ng live stream sa nagpapatuloy na pag-imprent po ng balota sa National Printing Office o NPO doon sa Quezon City. Ang mga iniimprentang balota ay gagamitin para sa May 9 national at local elections. Sinabi ni COMELEC spokesperson James Jimenez na 24/7 ang printing ng balota at ito ay mapapanood itong live stream sa uninterrupted feed webcasting na live mula mismo doon po sa NPO. Accessible naman ito sa official COMELEC website maging sa kanilang Facebook page. Tuloy-tuloy daw ang live stream hanggang sa matapos ang pag-imprenta po ng mga paraphernalia at mga balota na gagamitin sa halalan. Ituring daw itong hakbang ng COMELEC para makapag-communicate ang mga ito sa publiko at gagawin daw lahat ng komisyon ang kanilang makakaya para ma-promote ang transparency at ma-secure itong public trust para sa nalapit na halalan. Makikita sa live feed ang printing area, maging itong packing at shipping area at itong quarantine room. Itong area para sa printing at packing at shipping ay makikita sa pamagitan ng iba't ibang anggulo. Masasaksihan dito ang ginagawa ng mga nagtatrabaho sa loob at maging ng mga taong pumapasok at lumalabas sa naturang lugar. Ang quarantine room naman ay para sa rechecking ng mga rejected ballots dahil sa iba't ibang rason gaya na lamang ng irregular margins, itong mga smudges at iba pang depekto sa mga balota. Baliban sa live streaming, naglagay na rin umano ang COMELEC ng observation areas sa NPO maging ng COMELEC warehouses dito po sa Santa Rosa sa Laguna. Isyu ng Marcos at kampo ni Dumagoso. Ito ay sa usapin nung binubuhay ng kampo ni Dumagoso yung tax issue before nandyan po yan sa BIR. Well, ito hong issue tungkol sa di umano ay merong mga taxes na hindi pa nare-resolba ng mga Marcos. Okay, yan ang kailang allegation sa BIR o sa pamahalaan, sabi ng kampo ni Dumagoso. Ngayon po ay talagang naghahabol sa labanan. Number 3 na lang siya, napakalayo pa. Parang 8 hanggang 10% na lang nakukuha niya sa mga survey. Kaya siguro naghahanap ng butas para mapag-usapan. Para siguro kung ano man gustong palabasin. So, pinatulang ko na rin dahil nga po sa kanyang binubuhay ang matagal ng issue. At again, pinipilit nila na si Bongbong Marcos ang may pagkukulang. Yung kandidatong Marcos Jr. ang kanilang inuusig dito.
Hindi ako masyadong aware dyan sa kasong yan. Pero sinasabi, ito raw ikakulang ang buwis na hindi nababayaran ng mga Marcos. Malinaw ng Marcos family. Hindi kay Bongbong Marcos. Hindi si Bongbong Marcos Jr. ang may utang sa buwis. Kung hindi yung kailan sinasabi, di umano mga Marcos. Again, basta Marcos, lahat ibinubuhos nila kay Bongbong Jr., kay Bongbong Marcos Jr. So mali. Di ba? Katulad ng mga kaso ng tatay niya, dating Pangulong Marcos, laging kinakabit dun sa anak, wala namang kinalaman ng anak. Ito na namang isyong ito. Di umano, taxes na hindi nababayaran ng mga Marcos, pero ibinubuhos nila kay Bongbong Marcos dahil ba yan ay kandidato? Bakit si Marcos Jr. lang ang inyong sinisisi dyan? Di hintayin natin ang mga kinaukulan, ang korte o ang BIR sa isyong ito. Ganun lang po yan eh. Pero sa tagal na ho ng kasong ito, ilang dekada na o ilang taon na hong pinag-uusapan niya kasi ang usapin naman hindi nakukuha ng overnight yan eh. Pero si Dumagoso lang at yung kanyang kampo ang talagang gumagamit sa isyong ito dahil tulad ng sinabi ko, nasa baba na siya eh. So ginagamit na niya ito siguro para siya mapag-usapan para umangat. Pero mali. Kasi ang akin pong paniniwala, observation, analysis, habang sinisiraan mo ang mga Marcos at si Bongbong Marcos Jr., hindi makakatulong yan sa isang kandidato. Lalo kang bababa dyan. Kasi hindi ganyan level ang gusto ng taong bayan sa eleksyon at sa kampanya. Plataforma, kakayanan, at mga plano ang kailangan ng tao, hindi paninira o hindi paninisi, hindi yung pagsilip. Di ba? Yun po yun. Mukhang hindi nakukuha ng mga aliporos niya kung ano ang magiging dating nito sa taong bayan. Inuulit ko, lalong makakasama sa Dumagoso camp yung isyong yan. Dahil bakit ngayon lang? Ang tagal ng isyong ito bakit ngayon lang kayo nag-ingay? Kung ito 1 taon o 2 taon, bakit ngayon? Dahil mag-i-eleksyon? 1 month? 1.5 months na lang? Or 50 days na lang, eleksyon na? So, obvious masyadong politika. Diba? Kung ito iningayan nyo noong 2020 or 2021 o noong mga nakaraang taon, pwedeng wala pang kulay politika. Mayroon mang kaunti lang. Pero ngayon, 1.5 months, nag-iingay kayo tungkol dito, pure politics lang. Di ba? Ang gobyerno ang dapat maghanap yan at maghabol sa mga Marcos, hindi oposisyong kandidato ang maghahabol sa mga Marcos. Dahil ang gobyerno ang merong kapangyarihan at obligasyon maghabol sa kahit kanino kung taxes ang pinag-uusapan. Pero bakit oposisyon o isang mayor ang naghahanap nito? Di ba? Tapos sinasabing ito'y kaso ng mga Marcos pero parang ibinubuhos lang sa isang Marcos dahil nga kandidato si BBM Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ayun, di ba? So, paano? Kinaliliwanag ko lang paano makakakuha ng suporta? So, ibig sabihin, tulad ng sinabi ko, naubusan na sila ng mga issue panlaban kay Marcos. Ngayon, ito naman ang kanilang sinisilip. Actually, sila ang maingay dito eh. Yung ibang kampo, ibang mga kandidato, hindi dead man naman sa isyong ito eh. Kampo lang ni Dumagoso. Kasi nga, wala na silang makitang issue eh. Di ba? Parang sumusugal na sila. Alam nilang pwedeng makinabang siya o hindi dito sa labang ito. Pero ang aking pong paniniwala dito, personal ko naman paniniwala yan, makakasama pa kay Dumagoso itong ginagawang ito. Kasi nalimutan yata ng kampo nila na yung mga undecided voters, hindi yun naghahanap ng away, hindi yun naghahanap ng paninira o kasiraan ng isang kandidato na kailang gustong piliin o suportahan. Ang undecided voters ay naghahanap ng liwanag at naghahanap ng kasiguruhan sa kanilang buhay at ng kanilang pamilya. Ibig sabihin yung positive ang hinahanap nila. Hindi yung kasiraan at paninirang galing sa iba. Yun ang magiging basihan para kanilang hindi suportahan at mag-decide sila pabor sa naninira kaysa sa sinisira. Yan ang hindi nyo alam. Ang botante ngayon ay matatalino na, hindi katulad nung araw. Nakukuha sa bulong, nakukuha sa takutan, nakukuha sa kung bayaran, nakukuha sa harassment. Ngayon hindi na.
Pag hinaras mo ngayon ng botante, mas matapang kay sa'yo. Pag binayaran mo niyan, baka ibalik sa'yo. Pag tinakot mo yan, tatakutin ka rin. Ganyan ngayon ang mga botante. Dahil alam nila nakataya ang kinabukasan ng buhay nila at ng kanilang pamilya. Yun po yun. Kaya inuulit ko, ito pong hinuhukay, iniingayan ng kampo ni Dumagoso tungkol sa di umano'y taxes na hindi nabayaran ng mga Marcos, pero pinipilit niyang si Bongbong Marcos ang may kasalanan o may pagkukulang. Isa na naman po ito na politika lang, paninira lang. At pagsipa ng taong bayan sa isyong ito, ang tatamaan si Dumagoso, hindi si Marcos. Maniwala kayo. Maniwala kayo. Dahil lahat politics lang. Gobyerno ang dapat nag-iingay tungkol sa isyong ito. Tahimik ang gobyerno. Bakit yung oposisyon at kandidato ang nag-iingay? So, politika lang. Di ba napakalinaw, no? Kung si Dumagoso ba hindi kandidato at ito ay mayor lang, mag-iingay ba siya sa isyong yan? Natural, hindi. Hindi makikialam niya sa isyong yan. Pero dahil kandidato, ayan, ginagamit itong isyong ito. Yun. Okay, magagalit. Kanya-kanya tayo ng mga paniniwala, assessment sa mga bagay na yan. Okay, ano yung masasabi sa isyong ito? Kayo po ang mas matalino, magaling, at mapagsuri. Kayo na ating mga followers, viewers, dito at sa abroad, nasa inyo po ang karapatan sa inyong mga reaksyon, comment dito sa mga bagay na ito. Maraming pong salamat.